The Pod Network Entertainment. Kung lagi ako magpupuyat, lagi ako mag-overtime, baka yung hindi ko ma-enjoy yung ginagawa ko. As in, hanggang sa na-burnout na ako, ayoko na. Mm-mm. Kasi ang OT naman, paminsan-minsan, pag kailangan talaga, okay lang. Pero pag araw-araw kang nag-OT, parang yung workload nyo hindi na maganda. Oo. Tapos kulang na kayo ng tao. Zara, madalas ka ba mag-OT sa opisina? Dati, oo. Nung nasa BPO ka? Oo. So, ako dati sa Ahensya, lagi rin ako nag-overtime. Ang pinaka-late na umuwi ako, alas 5 ng umaga. May bayad ba yan? Yung OT namin dati, 120 pang taxi. Wala kaming OT pay. Ah, okay. Meron kaming mga pinipirmahan, 120 palagi binibigay sa amin. Tapos, andun na yung pang taxi mo, doon mo na rin kukunin yung pagkain mo. Ah, OTY pala yan. In a way. Yes, meron pa ako isang kumpanya pinasukan. Nag-OT kami. Nakalimutan ko na magkano yung pera. I think it's 120 pesos pang pagkain din. Mm-mm. Pero bawal ka mag-order ng pizza. Ah, talaga? Mag-order ka kahit anong pagkain. Bawal ang pizza. Bakit bawal? Wala ring OT pay. Basta pera lang. Mm-mm. Papareimburse mo. Kasi pag pizza daw, maraming pwedeng kumain. Mm. Sabi. Ganun. So, medyo iba-iba, no? There was a company na wala talagang OT pay, pero pinapauwi kami maaga. Oo. Ganun. Kasi nga alam nilang walang OT pay. So, pag nag-OT kami, medyo hindi natutuwa yung boss. Kasi nga walang OT pay and sinasabi nila work-life balance. And yan ang pag-uusapan natin sa episode natin ngayon. Mga kwentong overtime sa opisina. Hi guys, I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast, ang podcast na pro-employee para sa mga immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko si Zar De Los Reyes, ang inyong career coach, Upwork expert, and freelancing czar. Nax. Yun. Kaya ako natanong sa'yo, kasi pag freelancer, wala naman tayong overtime. Ako meron, actually. Meron kayo sa Upwork? Oo. Oo. Kasi hourly ang bayad namin eh. Oo. So, kapag nag-overtime ka, ibig sabihin bayad ka rin. Etong OT na pag-uusapan natin, pag regular employee ka. Oo. Kasi dati, kasi nakapag-freelance naman ako sa advertising. Hawak mo oras mo. So, kung mas okay sa'yo magtrabaho ng gabi, madaling araw, edi at your own pace yan. Basta matapos mo yung deadline. Pero pagka nagna 9 to 5 ka, ibang klase ang overtime. Lalo Oo na nga. pag may mga bidding, yung mga may bago kayong kliyenteng gustong kunin, tapos may presentation kayo the next day, minsan di kayo uuwi. Oo. Yung nga, sinasabi ko sa'yo, 5 o'clock ng umaga ako umuwi, tapos di na ako papasok. Or minsan, weekend, Friday, nag-overtime kami. Sabado, nagtatrabaho pa rin kami. Oo. Uwi na kami, linggo. Yan yung mga ginagawa namin dati sa Oo. sa ahensya. Pero, ang kagandahan doon, may boss kami na magdadala ng pagkain. Ah, okay naman pala. Okay naman siya. Kaya lang, yung productivity mo, pag nag-overtime ka, minsan dahil puyat ka na, kulang ka sa tulog, hindi ka na ganun ka-efficient. May mga makakalimutan kayo. Oo. So, kailangan mo ng fresh eyes para titingnan kung may revision yung ginawa niyong poster, may maling spelling, may ganito, may ganyan, di ba? So, kailangan fresh eyes. Ang pinaka kinakain namin nun, yung mga bodies eh. Ano yun? Yung pansit? Oo, pansit Yung or sa spaghetti, Quezon? mga ganon, di ba? Okay. Yung bodies eh. Pero tayo dito sa Underpaid, ang kinakain natin, Vietnamese noodles by Ken We Pho. Can we Saka fuck? yung banh mi Tama. na pwede nyo orderin sa Grab Food. Tsaka sa Grab Food, Legazpi Sunday Oo. Market, at saka sa Sidcor Sunday Market, sa Centris, sa QC. Hanapin nyo lang, Ken We Pho. P-H-O. Yon. Oh, Ken We Pho. Ganyan. Oo. Ako madalas ako mag-overtime nung agent pa lang ako sa call center. May bayad yun ah. Pero nung naging trainer na ako or SME, yun wala nang yun. Wala nang overtime pay.
Pero nagagawa naman nilang leave. So, okay lang. Pero yung overtime ko naman nung trainer ako, mga ano lang pag mayroon kang sasamahan na client. Yun. Kasi, mga ganon. Sa inyo, iba versus dun sa amin. Oo, iba. It takes time. Dati kasi, pag nag-design ka ng billboard, ng brochure, mabigat yung files, mabagal yung computer. Oo. So, inaantay namin yun. Magsisave ka, medyo matagal, tapos may revision ng konti, aayusin mo pa. Yung paunti-unti, tapos ang ginagawa pa nun minsan, may account executive kami, nasa likuran namin. Oo. Habang nag-design, hindi, ayusin mo to, ganyan. Hindi pa tapos yung design mo. So, medyo nakakainis yung nakaka-istorbo. Oo, tama. Diba? Usually, mga BPO talaga, may bayad yung OT mo. Sa freelancing naman, syempre you're paid by the hour. At least yung freelancing na ginagawa ko, you're paid by the hour. So, whatever hours na over 40, then bayad yon. Or over your hours, bayad dapat yon. Kasi binabayaran ka by the hour. So, in terms of nagkaroon na ba ako ng work na hindi bayad ng overtime? Oo, meron. Dati. Tagal na. Ito, kwentong OT. May kaopisina ako na habang nagpiprint ng mga files, minsan kasi pag nag-overtime, nagpiprint ka ng marami, doon magloloko yung printer. Talaga? Oo. May kaopisina ako, kinakausap yung printer. Ayos Oo, di. Naloka na siya. Parang ito naman, makisama ka naman. Kailangan namin sa presente. Kinakausap yung printer. Sumagot? Hindi. Tsaka kasi dun sa opisina namin, may mumu. Talaga? Oo. So, pag nag-overtime kami, may shadow daw na naglalakad. Yun. Ako, nag-overtime ako sa opisina. Wala naman ako nakikita. Kasi sabi ko, mas natatakot ako sa deadline pag hindi ko na-meet Mapapagalitan ako ng boss namin, di ba? So, mas takot ako ron versus dun sa multo na nagpapakita or yung na minsan yung printer na hindi umaandar or what, di ba? A quick commercial break. And we'll be back in a flash. Hey! Nakikinig ka ba sa podcasts? You can win 5,000 pesos in cash if you answer this survey. Visit go4thwallglobal.com/survey. That's go.fourthwallglobal.com/survey. And make sure you complete the survey to be qualified. Di ba? Nag-survey ka lang, nagka 5,000 pesos ka pa. Winner! There was a time na tutulog na ako sa opisina. Siguro, isang weekend, nandun ako. Natulog ako Friday, Sabado, ng hapon na ako nagising. Tapos, umuwi na ako. Ganyan. Yung weekend ko parang, yung sayang yung weekend ko. Tapos, di ba, there was a time sinasabi ko, kaka-OT ko, hindi na ako nakakapasyal, tinutulog ko na lang. Akala ko hindi ka na nakikilala ng aso mo. Hindi naman. Basta sobrang stress. Yan yung mga kwentong OT. Meron pa yung kwentong OT rin ito. May kaopisina ako, makikipagdaldalan sa mga kaopisina namin. OT niya? Siya. Hindi. Office hours siya makipagdaldalan. Kung kailan malapit ng uwian tsaka siya magtatrabaho. Okay. Tapos, dahil nag-OT siya, hingi siya ng tulong sa amin. Okay. Sabi, tara mag-OT tayong lahat kasi hindi ko matatapos yung deadline. Yeah. And minsan, hingi siya ng tulong, weekend, Sabado, pwede ba tayo pumasok ng Sabado dahil hindi ko pa natatapos yung pinapagawa sa akin. So, naapektuhan yung trabaho namin lahat na hindi kami nakipagdaldalan sa ibang kaopisina. Ganon. Yan yung mga kwentong OT. Di ba dati nagtrabaho ako sa Burger King, yung 2 months lang ako sa Burger King, di ba? Alam mo ba na pagpasara na yung branch, and nangyayari yata to sa ibang fast food chains. I'm not sure kung nangyayari pa hanggang ngayon, pero meron silang term na charity. So, pag charity, pag nilinis mo yung branch nyo, walang bayad yung OT. So, known siya. So, term nila charity. Di ko nga lang alam kung term ba yun dun sa lahat ng mga fast food chains na nagcha-charity ka. So, yun, walang bayad. Isang beses, nasama ako doon sa shift na yun. So, nag-charity ako. Pero ang bilis sila. Pag charity, ang bilis-bilis sila maglinis, Siyempre, gusto na umuwi
Oo. Linis na linis yung branch namin. Oo. Imagine mo. Ito, kwentong OT. Mm. Kailangan namin mag-overtime pero inaantay namin yung revisions ng kliyente. Oo. Matagal. So, ang ginawa namin, nanood muna kami na sine. Nanood kami na sine sa Rockwell. X-Men Oo. pa nga pinanood namin nun eh. May ganun, oo. Pagbalik namin, kasi mga 6:30 kami nanood. Pagbalik namin, mga 8:30 na, ganyan. Oo. Mga 9. Pagbalik namin, doon lang, tsaka dumating yung revision ng kliyente. Ah, Kasi OT kami, ganun. may bayad yon, wala. Wala kaming bayad sa OT kasi nga sa advertising, madalas yung overtime. So, bibigyan kami allowance, pagkain, ganyan. May mga jobs talaga na dapat mag-overtime ka. And may mga job designations na wala ka talagang choice. You have to stay there up until a certain time, di ba? Lalo na kung kunwari CEO ka, tapos may ginagawa kayo, alam nga naman, at saka pag mga ganun, wala ka ng overtime pay eh. Di tsaka one of the reasons why hindi ako tumagal sa advertising kasi nga, sabi ko, kung lagi ako magpupuyat, lagi ako mag-overtime, baka yung hindi ko ma-enjoy yung ginagawa ko. As in, hanggang sa na-burnout na ako, ayoko na. Kasi, ang OT naman, paminsan-minsan, pag kailangan talaga, okay lang. Pero pag araw-araw kang nag-OT, parang yung workload nyo hindi na maganda. Oo. Tapos kulang na kayo ng tao. Ako gusto ko nag-OT nung agent pa ako sa call center kasi mas malaki sweldo mo. Minsan may pakain din sila. So, pinapakain ka na. Medyo mabait naman dun at least dun sa mga call centers where I worked Ang tagal na, mga baby pa yung anak ko eh. So, imagine mo, bayad ka, minsan nagpapakain pa sila. Ang ayoko lang naman dati pag nag-OT ako, there's a time na after ng balita, pinapalabas na yung mga sitcom sa TV. Oo. Siguro Hindi mo napapanood. Hindi ko napapanood, naiinis ako. Naka-miss out ka sa mga favorite TV shows mo. Mayari, hindi ako nakapanood ng Bubble Gang, naiinis ako niyan. Akala ko hindi ka nakapanood ng Perfect Strangers at saka Murphy Brown. Hindi naman yun. Bata pa ako nun eh. Pero naiinis ako nun, Kasi nung fresh grad ako, gusto ko umuwi kaagad. Manonood ako ng Lupin the Third. Manonood ako ng Bebote nga. Yung mga Bubble Gang. Yung mga paborito kong Saan pinapalabas yan? Sa Lupin GMA. the Third? Okay. GMA, Hindi kasi ako ma-GMA eh. Tapos mas gusto ko yung mga sitcom. Nung college ako, nanonood ako GMA ABS. Pinapanood ko yung mga sitcom nila. Pero nung nagtatrabaho na ako, mas maganda na yung sitcom ng GMA. Kaya pag nami-miss ko, parang naiinis ako na wala, yun ang kaligaya ako. Di ako lumalabas ng bahay. Yeah. Gusto ko nanonood ng TV. Di ba? May cable naman kami. Kaya lang, hindi ko naaabutan yung mga palabas, yung mga cartoons na pinapanood ko, tsaka wrestling or NBA, ganon. Pero ito, basta hanggang 6:30 lang ata yung balita nun or alas 7 yung balita. Talaga? Tapos yung cartoons, tapos may sitcom. Alam mo ba na nasa overtime may award pa ako? Talaga? Best overtime. Best in overtime. Yun ang nakalagay sa certificate Best in overtime at saka number 1 sa overtime. Yun yung mga certificates ko. Pero weird lang ng best in overtime. Paano ka magiging best? Pero kasi in other countries, frowned upon yung nag-overtime ka palagi. Sa Asian countries yung palagi nag-overtime. Sa Europe they frown upon. Oo. Dati sa Singapore, nagtrabaho ko sandali. Talaga? Oo, sandali lang. Siguro mga tinry ko lang yung sa isang company. 6:30 na ng gabi. Sabi ko, ba't di ka pa umuwi? Ganon. Or parang nagulat ako kasi sa Pilipinas, sanay tayo mag-overtime Oo. So, nagulat ako. Kailangan daw. Baka nga iniisip pa nila na tamad ka eh. Di, or parang, mabagal ka eh. Parang bakit di ka pa umuwi? Nagtataka sila. Pero kasi, sa Singapore naman, kung alas 9 ang pasok nyo, 8:30 pa lang nasa opisina na sila. Ilang months ka nag-work sa Singapore? Hindi, sandali lang yung sa Singapore Kasi Gano kasandali ang sandali? Siguro mga tinry ko 1 linggo. Tapos nag-Malaysia na ako nun. Talaga? Tinry ko lang yung isang company na na ino-offeran ako. Tiningnan ko lang. Talaga? Sobrang tahimik sa Singapore na yung 9 to 5 na office job sa advertising nila. Sobrang tahimik na may mga cubicle, magkatapat na lang. Gagamit pa lang ng yung telepono para mag-usap sila. Magkatapat na lang sila.
So imagine mo kung nagustuhan Oo. mo yung job dyan sa Singapore, hindi ka magiging si Stanley Chi. Sobrang bored ako nung nandun ako. Hindi ko kaya. Sobrang bored ako. Pero tas pagkausap ka pa ngayon, maglalala ka, di ba? Di ba? Oo, ganun. Tsaka yung iba yung design, yung mga printing press doon, mahilig sa mga die-cut. Kasi mayaman na bansa ang Singapore eh. Dito, pag nag-die cut ka, ayaw ng mga kliyente kasi talaga? magastos. Ganun. Yun ang nakita kong difference. Imagine mo, in another, ano yung multiverse ba yun? Sa In another dimension, merong Stanley Chi na nagtatrabaho sa Singapore. Oo. Tapos may asawa at anak na, ganyan. O, di ba? Sa ibang multiverse. Tapos yung sa Kuala Lumpur or sa Malaysia, mas parang sa Pilipinas. Talaga? So, mas gusto mo doon sa Malaysia? Hindi naman, kaya lang, mas hindi ganun ka-boring. Mas nakakalakad-lakad ako, ganyan, mas okay. mas iba-ibang ginagawa ko noon. Anyway, sa mga immortal dyan, alam ko, nag-overtime kayo habang nakikinig ng underpaid podcast or siguro papasok pala kayo sa opisina, mag-subscribe kayo sa Spotify. May video version din sa Spotify ito. And kung gusto nyo makita yung sa YouTube, The Pod Network Entertainment. Nasa LinkedIn kami. I-follow nyo na rin kami. Yeah. Mag-connect kayo sa amin doon. We reply naman. May Discord, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Stanley Chi, Zardelos Reyes. Zardelos Reyes 1 sa LinkedIn. And also, mag-comment kayo dun sa comments ng area. Spotify. Sa Spotify. Siguro, ano yung mga OT stories yun. And then, yung namin, yung Discord, Suplado Motors, mag-subscribe din kayo. Okay? Yeah. So, there you have it. Kanya-kanya tayo ng kwento sa OT. I-share nyo sa amin para mabasa namin dito. Tama. I'm your host, Stanley Chi. Kasama ko si Zardelos Reyes. This is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.